Mga hakbang patungo kay Kristo. Kabanata 7, ang pagsubok sa pagiging disipulo. Kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na, narito, ang lahat ng mga bagay ay naging bago. Ikalawang Korinto Kapitulo 5 versikulo 17. Maaaring hindi masabi ng isang tao ang eksaktong oras o lugar, o matuntan ang lahat ng hanay ng mga pangyayari sa proseso ng pagbabagong loob, ngunit hindi ito nagpapatunay na siya ay hindi na pagbagong loob. Sinabi ni Kristo kay Nicodemo, ang hangin ay humihihip sa kung saan niya ibig, at iyong naririnig ang ugong niyaon, ngunit hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling, at kung saan patungo, gayon ang bawat isa na ipinanganak ng Espiritu. Juan Kapitulo 3 versikulo 8. Tulad ng hangin, na hindi nakikita, ngunit ang mga epekto nito ay malinaw na nakikita at nadarama, ay ang Espiritu ng Diyos sa gawain nito sa puso ng tao. Ang kapangyarihang muling bumubuo, na hindi nakikita ng mata ng tao, ay nagdudulot ng bagong buhay sa kaluluwa, lumilikha ito ng bagong nilalang sa larawan ng Diyos. Habang ang gawain ng Espiritu ay tahimik at hindi mahahalata, ang mga epekto nito ay hayag. Kung ang puso ay nabago ng Espiritu ng Diyos, ang buhay ay magpapatuto sa katotohanan. Bagamat wala tayong magagawa para baguhin ang ating mga puso o iayon ang ating sarili sa Diyos, habang hindi tayo dapat magtiwala sa ating sarili o sa ating mabubuting gawa, ang ating buhay ay maghahayag kung ang biyaya ng Diyos ay nananahan sa loob natin. Isang pagbabago ang makikita sa karakter, sa mga gawi, sa mga hinahangad. Ang kaibahan ay magiging malinaw at magpapasya sa pagitan ng kung ano sila noon at kung ano sila. Naipapakita ang pagkatao, hindi sa paminsan-minsang mabubuting gawa at paminsan-minsang maling gawain, kundi sa ugali ng mga nakagawiyang salita at kilos. Totoo na maaaring mayroong panlabas na katumpakan ng pag-uugali ng walang nagpapanibagong kapangyarihan ni Kristo. Ang pagmamahal sa impluwensya at ang pagnanais para sa pagpapahalaga ng iba ay maaaring magbunga ng maayos na buhay. Ang paggalang sa sarili ay maaaring umakay sa atin upang maiwasan ang hitsura ng kasamaan. Ang isang makasariling puso ay maaaring gumawa ng mapagbigay na mga aksyon. Sa anong paraan, kung gayon, tutukayan natin kung kaninong panig tayo. Sino ang may puso? Kanino ang ating mga iniisip? Sino ang gusto nating pag-usapan? Sino ang may pinakamainit na pagmamahal at pinakamahuhusay na enerhiya? Kung tayo ay kay Kristo, ang ating mga iniisip ay nasa Kanya, at ang ating pinakamatamis na pag-iisip ay tungkol sa Kanya. Ang lahat ng mayroon tayo at mayroon tayo ay inilaan sa Kanya. Nais nating taglayin ang Kanyang larawan, hinangahan ang Kanyang Espiritu, gawin ang Kanyang kalooban, at bigyan siya ng kasiyahan sa lahat ng bagay. Ang mga naging bagong nilalang kay Kristo Jesus ay magbubunga ng mga bunga ng Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, mahabang pagtitiis, kahinahunan, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, pagpipigil. Galatia Kapitulo 5 versikulo 22-23. Hindi na sila mag-aanyo ng kanilang mga sarili ayon sa mga dating pita, ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos ay susundin nila ang kanyang mga hakbang, sasalamin ang kanyang katangian, at dinadalisay ang kanilang mga sarili kung paanong siya ay dalisay. Ang mga bagay na dati nilang kinasusuklaman ay minamahal na nila ngayon, at ang mga bagay na dati nilang minahal ay kinapopootan na nila. Ang mapagmataas at mapagtiwala sa sarili ay nagiging maamo at mababa ang puso. Ang walang kabuluhan at pabaligtad ay nagiging seryoso at hindi nakakagambala. Ang lasing ay nagiging matino, at ang palayaw ay dalisay. Ang mga walang kabuluhang kaugalian at uso ng mundo ay isinasantabi. Hindi hahanapin ng mga Kristiyano ang panlabas na palamuti, kundi ang nakatagong tao ng puso, sa hindi nasesira, maging ang palamuti ng maamo at tahimik na espiritu. Unang Pedro Kapitulo 3 versikulo 3-4. Walang katibayan ng tunay na pagsisisi maliban kung ito ay gumagawa ng reformasyon. Kung isasauli niya ang pangako, ibibigay muli ang kanyang ninakawan, ipagtatapat ang kanyang mga kasalanan, at iibigin ang Diyos at ang kanyang kapwa-tao, makatitiyak ang makasalanan na siya ay lumipas na mula sa kamatayan tungo sa buhay. Kapag, bilang nagkakamali, makasalaan ang nilalang, tayo ay lumalapit kay Kristo at naging kabahagi ng kanyang pagpapatawad na biyaya, ang pag-ibig ay sumisibol sa puso. Ang bawat pasanin ay magaan,
sapagkat ang pamatok na ipinataw ni Kristo ay madali. Ang tungkulin ay nagiging isang kasiyahan, at ang pagsasakripisyo ay isang kasiyahan. Ang landas na kanina ay tila nababalot ng kadiliman, ay nagiging maliwanag na may mga sinag mula sa araw ng katwiran. Ang kagandahan ng katangian ni Kristo ay makikita sa kanyang mga tagasunod. Ito ay kanyang kaluguran na gawin ang kalooban ng Diyos. Pag-ibig sa Diyos, kasigasigan para sa kanyang kaluwalhatian, ang kapangyarihang kumokontrol sa buhay ng ating tagapagligtas. Ang pag-ibig ay nagpaganda at nagparangal sa lahat ng kanyang mga kilos. Ang pag-ibig ay sa Diyos. Ang pusong hindi nakatalaga ay hindi maaaring magmula o gumawa nito. Ito ay matatagpuan lamang sa puso kung saan naghahari si Jesus. Nagmamahal tayo, sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Unang Juan Kapitulo 4 versikulo 19, RV. Sa pusong binago ng banal na biyaya, ang pag-ibig ang prinsipyo ng pagkilos. Binabago nito ang pagkatao, pinamamahalaan ang mga impulses, kinokontrol ang mga pagnanasa, pinasusupol ang puot, at pinalalaki ang mga pagmamahal. Ang pag-ibig na ito, na itinatangi sa kaluluwa, ay nagpapatamis sa buhay at nagbubuhos ng isang nakakapinong impluwensya sa lahat sa paligid. Mayroong dalawang pagkakamali na dapat bantayan ng mga anak ng Diyos, lalo na sa mga nagtiwala sa kanyang biyaya, lalo na. Ang una, na pinag-isipan na, ay ang pagtingin sa kanilang sariling mga gawa, pagtitiwala sa anumang magagawa nila, upang maiayon ang kanilang mga sarili sa Diyos. Siya na nagsisikap na maging banal sa pamamagitan ng kanyang sariling mga gawa sa pagsunod sa batas, ay sinusubukan ng isang imposible. Ang lahat ng magagawa ng tao nang wala si Kristo ay nadungisan ng pagkamakasarili at kasalanan. Ang biyaya lamang ni Kristo, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang makapagpapabanal sa atin. Ang kabaligtaran at hindi gaanong mapanganib na pagkakamali ay ang paniniwala kay Kristo ay nagpapalaya sa mga tao mula sa pagsunod sa batas ng Diyos, na yamang sa pamamagitan lamang ng pananampalataya ay nagiging kabahagi tayo ng biyaya ni Kristo, ang ating mga gawa ay walang kinalaman sa ating pagtubos. Ngunit pansinin dito na ang pagsunod ay hindi lamang panlabas na pagsunod, kundi paglilingkod sa pagmamahal. Ang batas ng Diyos ay isang pagpapahayag ng kanyang mismong kalikasan, ito ay isang sagisag ng dakilang prinsipyo ng pag-ibig, at sa makatuwid ay ang pundasyon ng kanyang pamahalaan sa langit at lupa. Kung ang ating mga puso ay nababago sa wangis ng Diyos, kung ang banal na pag-ibig ay itinanim sa kaluluwa, hindi ba ang batas ng Diyos ay isa sa katuparan sa buhay? Kapag ang prinsipyo ng pag-ibig ay naitanim sa puso, kapag ang tao ay nabago ayon sa larawan niya na lumikha sa kanya, ang bagong tipan na pangako ay natupad, ilalagay ko ang aking mga batas sa kanilang mga puso, at sa kanilang mga isipan ay isusulat ko ang mga ito. Hebreo Kapitulo 10 versikulo 16. At kung ang kautusan ay nakasulat sa puso, hindi ba nito huhubog ang buhay? Ang pagsunod, ang paglilingkod at katapatan ng pagmamahal, ang tunay na tanda ng pagiging disipulo. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ito ang pag-ibig sa Diyos, natuparin natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, at hindi tumutupad sa kanyang mga utos, ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Unang Juan 5:3, 2:4. Sa halip na palayain ang tao mula sa pagsunod, ito ay pananampalataya, at pananampalataya lamang, ang gumagawa sa atin na kabahagi ng biyaya ni Kristo, na nagbibigay daan sa atin upang magbigay ng pagsunod. Hindi tayo nagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating pagsunod, sapagkat ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos na walang bayad, na matatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit ang pagsunod ay bunga ng pananampalataya. Nalalaman ninyo na siya ay nahayag upang alisin ang ating mga kasalanan, at sa kanya ay walang kasalanan. Ang sinumang nananatili sa kanya ay hindi nagkakasala, ang sinumang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya, ni hindi nakakilala sa kanya. Unang Juan Kapitulo 3 versikulo 5, 6. Narito ang tunay na pagsubok. Kung tayo ay mananatili kay Kristo, kung ang pag-ibig ng Diyos ay nananahan sa atin, ang ating mga damdamin, ating mga iniisip, ating mga layunin, ating mga kilos, ay magiging kasuwato ng kalooban ng Diyos na ipinahayag sa mga tuntunin ng kanyang banal na batas. Munting mga anak, huwag kayong DA ng sinoman, ang gumagawa ng katwiran ay matuwid, gaya naman niya na matuwid.
Unang Juan Kapitulo 3 Versikulo 7. Ang katwiran ay binibigyang kahulugan ng pamantayan ng banal na batas ng Diyos, gaya ng ipinahayag sa 10 utos na ibinigay sa Sinai. Ang tinatawag na pananampalataya kay Kristo na nag-aangking nagpapalaya sa mga tao mula sa obligasyon ng pagsunod sa Diyos, ay hindi pananampalataya, kundi pagpapalagay. Sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit, ang pananampalataya, kung walang mga gawa, ay patay. Efeso Kapitulo 2 Versikulo 8, Santiago Kapitulo 2 Versikulo 17. Sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang sarili bago siya naparito sa lupa, "Ako ay nalulugod na gawin ang iyong kalooban, O Diyos ko, oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso." Awit Kapitulo 40 Versikulo 8. At bago siya umakyat muli sa langit ay ipinahayag niya, "Tuparin ko ang mga utos ng aking Ama, at nanatili sa kanyang pag-ibig." Juan Kapitulo 15 Versikulo 10. Sinasabi ng banal na kasulatan, sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala, kung ating tinutupad ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing siya'y nananatili sa kanya ay nararapat ding lumakad na gaya ng kanyang paglakad. Unang Juan Kapitulo 2 Versikulo 3 hanggang 6. Sapagkat si Kristo naman ay nagbata para sa atin, na nag-iwan sa atin ng isang halimbawa, upang inyong sundin ang kanyang mga hakbang. Unang Pedro Kapitulo 2 Versikulo 21. Ang kalagayan ng buhay na walang hanggan ay ngayon kung ano ang dati, kung ano ito sa paraiso bago ang pagbagsak ng ating unang mga magulang, ganap na pagsunod sa batas ng Diyos, ganap na katwiran. Kung ang buhay na walang hanggan ay ipinagkaloob sa anumang kondisyon na kulang dito, kung gayon ang kaligayahan ng buong sansinukob ay malalagay sa panganib. Ang daan ay magiging bukas para sa kasalanan, kasama ang lahat ng tren ng aba at paghihirap, upang maging walang kamatayan. Posible para kay Adan, bago ang pagkahulog, na bumuo ng isang matuwid na katangian sa pamamagitan ng pagsunod sa batas ng Diyos. Ngunit nabigo siyang gawin ito, at dahil sa kanyang kasalanan ang ating mga kalikasan ay bumagsak at hindi natin maaaring gawing matuwid ang ating sarili. Dahil tayo ay makasalanan, hindi banal, hindi natin ganap na masusunod ang banal na kautusan. Wala tayong sariling katwiran upang matugunan ang mga pag-aangkin ng batas ng Diyos. Ngunit si Kristo ay gumawa ng paraan ng pagtakas para sa atin. Nabuhay siya sa lupa sa gitna ng mga pagsubok at tukso na kailangan nating harapin. Namuhay siya ng walang kasalanan. Namatay siya para sa atin, at ngayon ay nag-aalok siya na kunin ang ating mga kasalanan at ibigay sa atin ang kanyang katwiran. Kung ibibigay mo ang iyong sarili sa kanya, at tinanggap mo siya bilang iyong tagapagligtas, kung gayon, makasalanan ang iyong buhay, dahil sa kanya ikaw ay itinuring na matuwid. Ang karakter ni Kristo ay pumapalit sa iyong pagkatao, at ikaw ay tinatanggap sa harap ng Diyos na parang hindi ka nagkasala. Higit pa rito, binago ni Kristo ang puso. Siya ay nananatili sa iyong puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Dapat mong panatilihin ang kaugnayang ito kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya at ang patuloy na pagsuko ng iyong kalooban sa Kanya, at hanggat ginagawa mo ito, gagawa siya sa iyo upang naisin at gawin ang ayon sa Kanyang mabuting kaluguran. Kaya't maaari mong sabihin, ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos, na umibig sa akin, at ibinigay ang Kanyang sarili para sa akin. Galatia Kapitulo 2 Versikulo 20. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, hindi kayo ang nagsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang nagsasalita sa inyo. Mateo Kapitulo 10 Versikulo 20. Kung gayon kasama si Kristo na gumagawa sa iyo, ipapakita mo ang parehong Espiritu at gagawin mo ang parehong mabubuting gawa, mga gawa ng katwiran, pagsunod. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki sa ating sarili. Wala tayong batayan para sa pagtataas ng sarili. Ang tanging batayan natin ng pag-asa ay sa katwiran ni Kristo na ibinilang sa atin, at sa ginawa ng kanyang Espiritu na gumagawa sa atin at sa pamamagitan natin. Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa pananampalataya, mayroong isang pagkakaiba na dapat tandaan. May isang uri ng paniniwala na ganap na naiiba sa pananampalataya. Ang pag-iral at kapangyarihan ng Diyos, ang katotohanan ng kanyang salita, ay mga katotohanan na kahit si Satanas at ang kanyang mga hukbo ay hindi maitatanggi sa puso. Sinasabi ng Biblia na, ang mga demonyo ay naniniwala rin, at nanginginig, ngunit hindi ito pananampalataya.
Santiago Kapitulo 2 versikulo 19. Kung saan mayroong hindi lamang paniniwala sa salita ng Diyos, kundi isang pagpapasakop ng kalooban sa Kanya, kung saan ang puso ay ibinibigay sa Kanya, ang mga pagmamahal na nakatutok sa Kanya, mayroong pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig at nagpapadalisay sa kaluluwa. Sa pamamagitan ng pananampalatayang ito ang puso ay nababago sa larawan ng Diyos. At ang puso na sa kanyang di nababagong kalagayan ay hindi napapailalim sa kautusan ng Diyos, ni hindi talaga maaaring, ngayon ay nalulugod sa mga banal na tuntunin nito, na bumubulalas kasama ng salmista, o gaano ko iniibig ang iyong kautusan. Ito ang aking pagninilay-nilay sa buong araw. Awit Kapitulo 119 versikulo 97. At ang katwiran ng kautusan ay natutupad sa atin, na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Roma Kapitulo 8 versikulo 1. May mga nakakilala sa mapagpatawad na pag-ibig ni Kristo at talagang nagnanais na maging mga anak ng Diyos, ngunit napagtanto nila na ang kanilang pagkatao ay hindi perpekto, ang kanilang buhay ay may sira, at handa silang mag-alinlangan kung ang kanilang mga puso ay nabago na ng banal na Espiritu. Sa ganyan ay sasabihin ko, huwag umatras sa kawalan ng pag-asa. Madalas tayong yumukod at umiyak sa paanan ni Jesus dahil sa ating mga pagkukulang at pagkakamali, ngunit hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Daig man tayo ng kaaway, hindi tayo itinatakwil, hindi pinabayaan at itinatakwil ng Diyos. Hindi, si Kristo ay nasa kanang kamay ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin. Sabi ng minamahal na si Juan, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo, upang huwag kayong magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapamagitan sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Unang Juan Kapitulo 2 versikulo 1. At huwag kalimutan ang mga salita ni Kristo, ang Ama mismo ay umiibig sa inyo. Juan Kapitulo 16 versikulo 27. Nais niyang ibalik ka sa kanyang sarili, upang makita ang kanyang sariling kadalisayan at kabanalan na makikita sa iyo. At kung ibibigay mo lamang ang iyong sarili sa kanya, siya na nagpasimula ng mabuting gawa sa iyo ay magdadala nito hanggang sa araw ni Hesukristo. Magdasal ng mas time, mas lubos na naniniwala. Habang hindi tayo nagtitiwala sa ating sariling kapangyarihan, magtiwala tayo sa kapangyarihan ng ating manunubos, at pupurihin natin siya na siyang kalusugan ng ating mukha. Habang papalapit ka kay Jesus, lalo kang lilito sa iyong sariling mga mata, sapagkat ang iyong paningin ay magiging mas malinaw, at ang iyong mga di kasakdalan ay makikita sa malawak at natatanging kaibahan sa kanyang perpektong kalikasan. Ito ay katibayan na ang mga panlilinlang ni Satanas ay nawala ang kanilang kapangyarihan, na ang nagbibigay buhay na impluwensya ng Espiritu ng Diyos ay pumupukaw sa iyo. Walang malalim na pag-ibig para kay Jesus ang maaaring tumira sa pusong hindi natatanto ang sarili nitong pagkamakasalanan. Ang kaluluwa na binago ng biyaya ni Kristo ay hahangaan ang kanyang banal na katangian, ngunit kung hindi natin nakikita ang ating sariling moral na deformity, ito ay hindi mapag-aalinlangan ng katibayan na hindi natin nakita ang kagandahan at kahusayan ni Kristo. Habang hindi natin nakikita ang pagpapahalaga sa ating sarili, mas makikita nating pahalagahan ang walang katapusang kadalisayan at kagandahan ng ating tagapagligtas. Ang pagtingin sa ating pagiging makasalanan ay nagtutulak sa atin sa Kanya na makapagpatawad, at kapag ang kaluluwa, na natatanto ang kawalan nito, ay umabot kay Kristo, ihahayag niya ang kanyang sarili sa kapangyarihan. Habang ang ating pakiramdam ng pangangailangan ay nagtutulak sa atin patungo sa Kanya at sa salita ng Diyos, mas mataas ang ating mga pananaw sa Kanyang pagkatao, at mas lubos nating masasalamin ang Kanyang larawan. Dito nagtatapos ang Kabanata 7. Para updated ka sa susunod na sulat, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.